Nako, wala raw plano at itinuturing na hearsay ni Senator Ping Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ito hong palitan ng text messages sa pagitan di umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Undersecretary Adrian Bersamin. At ito hong si Bersamin ang di umano ay lumilitaw na bagman ni Pangulong Marcos Jr. At ayon po kay Senator Lacson, hearsay at itong mga isyong ito, mga kababayan, ay ayon lamang ho ito sa mga nabasa at napakinggan ni Congressman Ege Irese at Congressman Antonio Tino. Pero dito ho, mga kababayan, ay maliwanag na kung saan ay, ito ho check ko lang naman ho sa ating batas o mga kasama, mga kababayan, sa ilalim po no, ng ating 1987 Constitution, itong Article 6, Section 21, na ang Senate and its committees may conduct inquiries in aid of legislation. This means, ibig sabihin, yung affidavit ay hindi po legal prerequisite to start or continue an investigation. Kasi binabanggit ito ni Senator Ping Lacson, kinakailangan maglabas daw po ng affidavit, ito pong sina Bersamin, at sila po ang kusa na magtungo sa Senado at para makapag-imbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, parang biglang nagbago po ang ang ihip ng hangin at base nga po ito sa ating saligang batas. Ako hindi po ako abogado pero tiyan ko lang ho. At madali namang mabasa ito ho. Sabi hindi po prerequisite o hindi requirement ang isang affidavit tulad po ng binabanggit ito ni Senator Ping Lacson. So mamaya ayusin ho natin at liwanagin ho natin. Ito pakinggan muna natin itong naging pahayag ni Senator Ping Lacson sa isang interview na kung saan ay hearsay daw. Wala, kumbaga sa hindi rin po mag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee dito sa sinasabing palitan ng text messages sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at dating Yusek Adrian Bersamin. Panoorin po natin ito. Hearsay o chismis kung inilarawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang umano'y palitan ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin tungkol sa kickback sa budget at infrastructure projects. Sa isang panayam sa DWIZ, sinabi ni Lacson na hindi lumabas sa anumang pagdinig ng komite ang nasabing paratang at walang matibay na ebidensya sa records ng Blue Ribbon. Ang impormasyon din daw ay nagmula lamang kina Representatives Edgar Erice at Antonio Tino na umano'y narinig lang kay Batangas Representative Leandro Leviste. Dahil dito, walang nakikitang basehan ng komite para magbukas ng bagong investigasyon o ipatawag si Bersamin, maliban na lang kung voluntaryo itong humarap at maghain ng sinumpaang salaysay. Yan po ang pahayag ni Senator Ping Lacson na sinasabi niya sa isang radio interview na hearsay daw. So, maliban na lang kung ang magbibigay ho at maglalabas po ng affidavit o magsusumite ay ito pong si Bersamin. Pero maliwanag ho ito, balikan lang ho natin, ito pong nakasaad po sa ating saligang batas, yung tungkulin at gampanin ng Senado. Ito ho, yung kanilang komite, tulad ho nitong Senate Blue Ribbon Committee, ay maaring mag-imbestiga. At ang basihan, ang basihan lang ho ay, halimbawa, merong privilege speech ang isang senador. Pwede ho silang mag-imbestiga. Ito ho, yung resolusyon na inihain ng senador din. Pwede mag-imbestiga. At ito ho, media reports. Yan kahit na media reports, mga kababayan, ay pwede na ho ito na maging basihan para mag-imbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee. Halimbawa, meron ding audit findings, yung Commission on Audit at iba pang credible information. At itong komite, yung Blue Ribbon, ay maaring mag-invite o magsabina ng mga witnesses
o resource person. At ang testimonya ay siyempre under oath ho, mga kababayan, sa panahon ng ng pagdinig ng Senado. So hindi po kinakailangan ng affidavit dito. Walang galang na po, Senator Lacson, ha. Chine ko lang ho ito sa ating saligang batas. Hindi po ako abogado, ha, pero yun po ang nakalagay sa ating saligang batas. At na kung saan ay wala po. Hindi po prerequisite itong affidavit na binabanggit ito ni Senator Ping Lacson. Kaya lang, kung sa bagay, kasi kung ating hihimayin itong mga naging pahayag ni Congressman Ege Erice at Congressman Tino, base po sa kwento sa kanya ni Congressman Leandro Lebiste, parang lilitaw ho na nakinabang ho kasi. Parang lilitaw ho ito kung totoo itong binabanggit ito, kwento ni Congressman Lebiste sa dalawang kongresista. Actually, 5 ho sila, no? Ang pinag-usapan ho rito, yung bilyong-bilyong pisong di umano kickback at yung pinanggastos sa nakarang 2025 elections. At nabigyan ho, di ba, ng pondo yung mga kandidato. At ito nga ho, di ba, yung isang entertainer, si Andrew E., ay nabanggit na tumanggap di umano ng 68 million pesos. Laki naman ho, talent fee yung mga kababayan, no? At kinumpirma ho yan ng campaign manager na si Congressman Toby Chanco, ayon ho mismo kay Congressman Egay Erice. So ito ho, kasi binabanggit ho na ito, kumbinsido ho si Congressman Tino at ito pong si Congressman Egay Erice na talagang lihitimo at sabi natin may basihan ito hong naging pahayag at kwento sa kanila ni Congressman Lebiste kasi meron pa hong CCTV footage na kung saan nang pumunta po itong si Adrian Bersamin sa bahay ni Congressman Lebiste, nandun ho, tapos gumawa ng affidavit. At ipinakita yung palitan ho ng text messages ni na Pangulong Marcos Jr. at Bersamin di umano. Yun ho. So dito ho, ang sabi ho, ay ito sabi ni Bersamin, complete na po. Ito, babanggitin ko lang ho, yung binabanggit ho nitong laman ng message. Ito, sabi ho ito ni Congressman Tino, ito na kung saan ay umaakto ho na bagman di umano ng Pangulo. Ito pong si Bersamin. Ito sabi ni Bersamin sa text, complete na po ang 7.122 billion delivery sa akin. Tapusin ko po yung computation today. That was March 2 from July 10, 2025. Ito yung mga nagpapaabot si Bersamin ng meron pong cash delivery na o 2 billion na dadalhin sa Nara residence. At sabi naman ng Pangulo, di umano sasabihan ko si John Baris. Sabi po ni Congressman Tino, yung kwento po niya. At si Bersamin ho noong March 2 ay sinabihan di umano si PBBM na yung 7.122 delivery is complete and that he would finish the computation today. No? So, eto ho, at sabi niya, meron pong 2 billion cash delivery sa Nara. So, sabi po ni Tino at Erice, ang nasabing mga messages ay ito po ay nakita ho nila mismo at ipinakita ho ni Batangas Congressman Leandro Lebiste. At bukod ho dito sa 2 billion delivery, sabi po ni Erice at ito pong si Bersamin ay meron daw po siyang ledger of funds. At na kung saan sa mga natatanggap ho nila sa mga nakaraang taon pa. Kabilang ho rito yung campaign period at yung sa alyansa, no? Yung alyansa ni Pangulong Marcos Jr. So, pero sino-sino ba yung mga kandidato ng alyansa? Siyempre, kabilang ho dyan, ito pong si Senate President Tito Soto at again din po, itong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siyang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pwedeng magiging implikasyon ng mga kababayan, baka nakinabang ho sila. Kasi pinag-uusapan ho rito yung campaign period at siyempre, gumastos. So, bagay, talagang normal naman ho yan, no? Normal naman na, halimbawa, nasa administrasyon ka, tapos siyempre, talagang magbibigay ho ng panggastos, di po ba? Yung administrasyon o parang pinakapartido, ito pong alyansa. Pero siyempre, siguro naman kung tinanggap ho yan noon, ni na Senator Lacson at Senator Soto, hindi naman nila alam na kickback yan. Galing po sa
sa di umano ay flood control. So base po ito sa mga lumalabas sungay na aligasyon. So dito ho, kaya nga may binabanggit itong si Congressman Ege Irice na dapat ho ay kanyang hinikayat na mag-imbestiga po yung Senate Blue Ribbon Committee para dito po sa nasabing insidente. So kasi para yung detalye ho, talagang mas mabusisi ng gusto. Kasi yung iba tungkol ho sa mga national issues at pwede bang tayuan nyo? Kasi ito ho mga kababayan, itong mga aligasyon na ito, sabi natin na hearsay, kung korte yung pag-uusapan. Pero maliwanag ko sa ating saligang batas ultimo media reports, pwede hong mag-imbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee. Bukod sa binanggit ko kanina na mga resolution, privilege speech, kung ano-ano man, etc. Tapos galing ho sa isang, basta't meron pong credible information. Ito, masasabi ho, credible information ho ito Kasi galing ho ito sa mga kongresista, mga halal ng bayan, ng taong bayan. So, yun ho. Pero mukhang wala ho. At sinasabi ho ni Senator Lacson, hearsay, hindi rin po sila mag-iimbestiga. Kayo, ano masasabi nyo rito? Sa parang walang sabihin natin ay walang interest. Ito pong si Senator Ping Lacson na mag-imbestiga dito po sa kasong ito na sinasabing di umano ay ito hong palitan ng mensahe o text messages sa pagitan ni na Pangulong Marcos Jr. at dating Yusek Adrian Bersamin. Bagamat ito hong mga isyong ito ay pinabubulaanan ng Malacanang at sinasabi na wala raw po katotohanan yung nasabing akusasyon. Pero siguro kung mag-iimbestiga ay wala namang mawawala, di po ba? Kasi nakalagay ho media reports nga ho pwedeng gawing basihan para mag-imbestiga at credible information. Galing po ito sa mga kongresiste. O di ipatawag din ho ng Senate Blue Ribbon Committee ito hong si dating Yusek Bersamin. Kasi para patutuhanan niya o pabulaanan niya ito hong mga naging pahayag ni Congressman Leandro Lebiste. Pati yung nababanggit na pangalan na yung John Baris. Yun ho, dapat siguro may ipatawag din ho ito ng Blue Ribbon Committee kung nais po nilang imbestigahan ito hong kasong ito. Kasi mas maganda ho, alam nyo, makatutulong din po ito sa Pangulo. Kasi may hirap din ho na laging may bahid ho ng mga pagdududa. Nako, ang Pangulo nakipagsabuatan di umano at sangkot di umano sa kickback. So mas maganda ho ito kasi malilinis po yung pangalan ng Pangulo kung talagang walang katotohanan. At siyempre, kung itong si Congressman Leandro Lebiste, kapag nagsagawa ng investigasyon, ito pong Senate Blue Ribbon Committee, dapat dumalo itong si Kasi baka, di ba, yung interparliamentary courtesy na binabanggit, siguro mas maganda ho mga kababayan ay dumalo. Ang suggestion ko lang ho, magpatawag ho ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, ito pong si Senator Lacson, at kanyang imbitahan. Itong sina Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, at again din po itong John Baris, tapos itong si Congressman Leandro Lebiste, isama niya rin si Congressman Toby Chanco na nagsilbing campaign manager para maitugma-tugma lang ho yung sinasabing di umano'y ginasta noong kampanya sa eleksyon. Tapos isama na rin yan itong sina Congressman Ege Irice at Congressman Tino para lahat to sila imbestigahan at imbitahan bilang resource person, di po ba? Yun lang naman ho. At para klaro ho ito. At kung wala ho, di ba? Siguro kung totoo yun ng sinasabi ni Congressman Lebiste, hawak niya yung affidavit, ilabas niya. At itong si Adrian Bersamin, di po ba? Kasi yun po, nakumbinsi raw po itong sina Congressman Irice at Congressman Tino na totoo yung kwento sa kanila ni Congressman Lebiste dahil sa meron pong CCTV footage nung pumunta sa bahay ni Lebiste, ito pong si Adrian Bersamin.
So pinagtagne. So parang nagiging credible. Pananaw ho nila, credible po yung mga kwento ho ni Congressman Libiste. So sana ho, magbago ho isip ni Senator Ping Lacson na tingnan lang ho ito. At para magkaroon din po ng, sabihin natin, ng kalinawan kung totoo ba o hindi, na sangkot ang Pangulo at para malaman ho natin kung nagsisinungaling itong si dating Yusek Adrian Bersamin o itong si Congressman Leandro Lebiste. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito? Parang wala hong interes. Ayaw po mag-imbestiga ni Senator Lacson dahil sa hearsay daw po ito at kinakailangang mag-submit ang affidavit. Pero mandato po, no? At pwede po ang Senado o ang komite sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee, na mag-imbestiga. Ang basihan kahit na media reports lang ho, pwede. Kayo ho, ano masasabi niyo rito? Sige, mag-comment ho kayo at magbigay din ho kayo ng inyong mga saloobin dito po sa isyong ito. Parang ang pinakatema ho natin dito, ayaw pong mag-imbestiga ni Senator Lacson dito po sa palitan di umano ng text messages sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at itong si dating Yusek Adrian Bersamin dahil hearsay daw. Kinakailangan mag-submit ho ng affidavit ito pong si Bersamin para patutuhanan. Kailangan voluntaryo. Ayun ho. Sige, magbigay na po kayo ng comment. At sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.